Alam natin na going back to narratives, ang mga Moro naman talaga hindi kaparte ng Pilipinas. Magmula pa nung Kastila, may Manila pa nga, hawak ng mga Moro ito. Pagdating ng Kastila, nagkaroon ng 300 years na giyera. Hindi rin nasakop ang Moro. Pagdating ng Amerikano, naipatayo po ng Amerikano yung Moro province. And then, during the Grant of Independence, ang ayaw ng mga Moro sumali sa mga Filipinos kasi sabi nila, mahirapan po kami pagkasali kami dyan. But pinilit din ng Amerikano, mapasali ang mga Moro sa Grant of Independence. So nung nandun na kami sa ilalim ng independensya, totoo yung sinasabi po ng mga ninuno po namin. Of course, with exceptions, hindi ko naman nilalahat yung namumuno dito sa Pilipinas. Alam ko meron din exception. But in its totality, ang nangyari po sa amin, talaga nahirapan po kami. Pagpalagay po natin, in 1898, 98% of the land in Mindanao belonged to the Moros and the IPs. But now, only around 30% or even less than that. So, dahil doon, nung nandito na kami sa loob ng Republika ng Pilipinas, marami hong nangyari sa amin. Yung mga lupa namin, nawawala sa amin. And then, meron mga series of massacres. So, dahil doon, nangyari yung 1968, yung Jabina Massacre. Then, namulat yung mga mata ng mga Moro na yung pala sila, wala silang future dito sa Pilipinas. At saka sumunod yung mga Ilaga, maraming na massacre sa amin, tens of thousands ng mga Moro na massacre. So, doon po pinatayo po ang Moro National Liberation Front para po ipagtanggol ang karapatan ng mga Moro. At sa unang pagpatayo po ng Moro National Liberation Front, ang objective talaga magiging independensya. And then, ipatayo po ang MILF 1977. Ganun pa rin ang objective namin, independensya ng Bangsamoro, because we don't have space under this republic. But nung magkaroon ng MILF, then naging presidente si President Ramos, pinapunta po niya yung secretary si Ruben Torres after sa signing of the 1996 agreement para po magkaroon din po ng usapang pangkapayapaan sa pagitan ng MILF at gobyerno ng Pilipinas. So pinag-aralan po ng MILF, then at the end, ang desisyon po ng MILF, kailangan pag-usapan ng kapayapaan, then nagkaroon po ng ceasefire agreement. Tigil putukan po, and then after that, nag-start po yung pag-usap. From January 1997 hanggang sa dumating sa punto na si Estrada ang presidente, si Arroyo for 2 terms, and then si President Aquino, yan po ang usapan, and then nagkaroon po ng pirmahan yung framework agreement ni Bangsamoro, comprehensive agreement ni Bangsamoro, at naisulat po namin yung Bangsamoro Basic Law. Yan po sa Bangsamoro Basic Law, ang hangad po dyan, magkaroon po tayo ng isang batas na autonomy, a real autonomy with full power and resources para po yung mga Moro mabigyan po sila ng isang pagkakataon na sila po ang mamuno sa sarili nila, but still part of the Republic of the Philippines. So ganun po yan. Ibig sabihin, pag naipasa po itong Bangsamoro Basic Law at na-implement po ang Bangsamoro government, and then yung the revolutionary concept of the MILF will no longer be there, because pag na-implement po ang Basic Law, and then na-implement po yung Basic Law, and then ang mangyari po sa MILF, it will no longer be a revolutionary government, but it would become a social movement that would help the people through building health centers, schools, etc., etc. And then, sa paghawak po ng gobyerno, sisiguraduhin po namin na yung political party namin, engage po sa political party, pag kami po ang mananalo, the most seats in parliament, kami ho ang hawak ng gobyerno. So, ibig sabihin, balutan na po ang pag-uusapan dito. Kaya, at that precise moment po, mawala na po yung revolutionary nature of the MILF as a revolutionary government. It will become a social movement that would no longer advocate the use of arms. Ganun po yan.